Hello mga ka-offloaders sa Pilipinas Market! Welcome back to my channel! Don't forget to subscribe kung bago ka pa lang, hindi ka pa nakapag-subscribe. So, pag-usapan natin ang Philippine stock market sa Friday na nag-close. So, nasa 6,290, up siya ng 0.20%. Financial, industrial, ang pula. Holding firms, properties, services, mining naman ang green. So marami naman mga blue chip na nag-angat. So may mga bangko, negative yung mga bangko ano. So advance yan, DHI, PAX, yan sila BG. So pag-usapan natin yung mga small cap ngayon ano, DHI. So meron tayong DHI, EVG, Atlas. So yan yung mga pag-usapan natin. So tingnan natin tong si PAX, ano bang maganda bang siya i-review. Apo, yan, mga penny stock naman tayo. Ngayon ano? So, DHI, paano ba yan? Dominion Holdings. Ito pala si DHI. Ang pinaka-main na ano nito, kung makita mo niya, no? BDO. BDO na pala to na ano, ang may malaking hawak yan, no? Dominion Holdings is blah blah blah. Tapos as the latest information, BDO Unibank is one of its major shareholders. 70% yung hawak ni ano. So parang siya na yung ano talaga no. So sa kanya din sa mga siguro din to Ano lang yan Kumbaga brands. So ang tawag nito ay ito yung ginawa ni ano. So nag-IPO siya dito sa piso 1.51 umangat. So dito lang siya naglagi. So nag-open siya 24. So naglagi siya 26. So almost 2 years. At umangat naman siya dito. Yun na siguro tong time na pinasok na ni BDO. Yun kaya siya umangat. So nasa 11.6 siya ngayon. May nag-take profit. So all-time high siya ngayon. So wala tayong nakikitang ibang pattern. Ito lang yung channel lang yung pwede natin gawin yan, no? Yun yung channel na ginawa niya, no? So nasa peak na siya. So ilagay natin yan sa baba. Talin natin diyan. So pwede dito yung bottom trend line natin. So dahil nasa peak na siya, so ang tendency dito pwedeng gumanon yan, bumaba, ano? Bumalik dito sa bottom at ano lang yan dito sa trend line niya at magmalakas i-break niya. Pero kung itong nangyayari ngayong Friday, kasi Friday nga tapos biglang may humataw. So kung malakas talaga yan, tuloy-tuloy ang parang may mga foreign buyers nito ang pumasok siguro. Tingnan natin yung market information So baka may mga pumasok na foreigners. So kung tuloy-tuloy yung niya sa Lunes, ang pasok ng foreigners ay pwedeng itong mag-breakout sa channel at pwedeng umataw yan doon sa taas. Wala tayong mga resistant yan. So baka mag-ganon-ganon lang yan. So tingnan natin yung end of day reports kay DHI kung mayroon bang mga foreigners. Search natin DHI kung may foreigners bang pumasok So wala namang pumasok. Ang nangyari nga bintahan ang nangyari negative siya So bintahan ang marami. Pero ibig sabihin may pumasok pa rin na foreigners diyan. Kaso lang mas marami pa rin pala talaga ang selling o nagbebenta ng mga foreigners. Pero may mga so ang total kabuuan niya is 51 million yung piso. Volume is 5.7. Ibig sabihin, pwedeng umangat siya diretso diyan or pwedeng mag-konsumo na dito sa channel. Yan yung ang pananaw natin kay DHI. Meron bang wala namang forecast kung nakikita natin sa seasonals, talagang angat siya So bago pa lang, so wala siyang comparison sa 24 kasi nasa ilalim. So wala siyang ganong makomparison natin kay DHI. So malay natin magtuloy-tuloy yan mura pa 11.6 at pinasok ni BDO. So murang-mura pa naman So long term, ang direction naman siya is upward trend direction naman si
DHI. Isiabis Group, matagal na natin tong nagawa ng video. Last natin dito, sabi natin babalikan yung IPO level niya. Ito yung IPO level talagang binalikan, nag-breakout na, nag-all-time high na ba siya? Ano bang ginawa niya ngayon? Ito na ba yung... So ito na yung pinakamataas niya ngayon, na-breakout na niyang IPO level dito So saan ba to siya patungo? So dahil na-break na niya yung IPO level, baka mag-ano muna to siya dito. So magkonso-konso muna yan siya siguro dito. Magganon. So maganyan-ganyan lang muna siguro bago siya hataw sa taas ulit, tuloy-tuloy. So yun yung ano natin, last nating at pwede ding negative side, pwedeng balikan tong malumang presyo niya, maganyan. So pwedeng mo ganun, kasi naabot na niya yung first IPO niya So, or pwede din dahil talagang may pumasok to, may wala namang balita na nakita. So, may magandang siguro, pumasok na mga investor. Tingnan na natin ang kanyang Isiabis kung meron bang mga foreigners. Saan ba siya? Hindi natin nakita. Ayan. So, merong 4 million. May 4 million na pumasok na foreigners pa rin, So, ibig sabihin nito, may mga nakapansin na sa kanya So, baka yung mga foreigners ngayon, mga pinistock ang tinitira kasi sa US market nga din, ang humataw palagi sa US market, sa Nasdaq, yung mga small cap Tapos bumabagsak, pang day trade siya, mga 200, 166. Yan yung mga percent Kaso lang, hindi pa natin makuha talagang natin. Panalo tayo, minsan yung next day naman, kinain naman yung panalo natin. So, balik ulit. So, sunod naman, panalo. Parang ganun lang alternative lang nangyayari. So, hindi pa natin na perfecto yung day trade. Malaki-laki na yung talo natin. So, di bale. Nakuha din natin yan sa katagalan. Atlas. So, si Atlas. So, yan si EBG. Yan yung natin. Si Atlas. So, last nating review is dito. Sabi natin dahil bullish flag nga, pwedeng humataw yan. At nakikita natin, bang meron dito yung nakita natin dito? Bakit may bilog tayo dito? So, dito yung natin. So, all-time high niya dito pa sa 25. So, maaring tuloy-tuloy pa rin yung niya, parang walang bumitaw sa kanyang pag-angat. May balita bang maganda siguro profit yung first quarter. So gumanda yung first quarter. So ito nasa medyo mataas na siya So mangyari dito sa aking pananaw lamang ay pwedeng mag-pull back yan mag-consolidate, ganyan. So pwedeng bumalik diyan ulit So yun yung negative side. Ang upward side naman dito is diretso doon sa taas. Babalikan niya tong pinaka all-time high niya, 25. So alisin natin yan kasi nagawa na yan So target price, meron bang mga target price si broker natin? So 46 yung target price ni ni TradingView. Yan mayroong target price yan na 46. So 46. So ibig sabihin may malaking chance na pupuntahan tong 25 So, kung mag-invest ka dito ngayon, may 68% at 100% pa yan. So dito lang medyo maganda to na hintayin yung pullback bago pasukin, or kung hindi ka na maghintay, mataas naman target price is 46 naman yung target price niya So pag bibiling ko to, bababa to Kasi ganun yung nangyayari Pag bumili ako ng stock na umangat, bumababa siya So biling ko kaya para bumaba. So yan lang po ang ating review muna tayo. Pinistock na lang muna tayo wala na yung natin May mga blue chip naman umangat. Next na lang na yan. Silip muna tayo ng iba. May pa bang ibang pinistock na dito na nag-advance. Sana yun. Advance na pinistock. So si Pax, ano kayang meron kay Pax? Paxilica ba yan? Patria Adorada, Paxi.
Wala namang hindi ganong maganda yung chart. Ganun lang siya eh. Si Aylan, si Ali, Apo. Ano bang meron kay Apo? Apo, Anglo-Philippine Holding. Humataw din, no? Grabe si Apo. So, si Apo, Philippine Holding. So, nandito yung IPO. So, ito yung all-time high natin. Baka ito yung balikan niya, no? Yung 2.9. Pwede niyang balikan niyang 2.9 kasi yun yung all-time high niya eh. Pero meron tayong mga resistant banda dito. Diyan. So kung diretso to si Apo, pwedeng gumanon yung presyo niya, no? Diyan, pwede mag-resist, mag-pull back konti. Maganyan hanggang umabot yung all-time high. At pwede din naman siyang yung volume, oh. Laki yung volume eh. Tuloy-tuloy yung angat, ano? So, pwede ding bumalik pullback muna, pero Friday ngayon eh, hindi naman siya nag-down eh, umangat eh, mag-consod yan bago ulit siya angat, ano? So, upward pa rin yung pananaw natin kay Anglo. So, yan lang po ang pinistock natin. Babus! Babus! Babus!